Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa, bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Hindi niya makukuha yun sa NEP. Although ngayon may na-discover tayo may leadership fund na wala dati. O, di ba? Kinakabahan na po. Kinakabahan na. Bakit daw hindi diniretso sa NEP? Bakit dinaan pa sa BICAM yung insertion ng 100 billion? Ito po pinapaliwanag po dito ni Madam Malutik. Pakinggan po ninyo na maigi. Yung si Presidente, dating congressman at senador. O, di ba? Alam niya yung proseso. O, di ba? Alam niya yung insertions, hindi niya makukuha yun sa NEP. Although ngayon may na-discover tayo may leadership fund na wala dati. When I say dati, simula siguro ng panahon ni FBR hanggang sa yung nakahuli. Okay? Ito, all of a sudden, may leadership fund, which is a lump sum sa NEP. Tapos nag-insert, kasi karamihan ng tanong, bakit insertion? Kasi insertion yon dahil sa budget ng Kongreso. At ang kakausapin mo talaga, ang chairman ng appropriation. So sa BICAM, protektado ka ng chairman. Pero mismo, may back and forth dun sa mga argumento that we're hearing now. There are those, of course, who also say na, galing sa Pangulo ang NEP, bakit siya mag-insert sa BICAM when from the very start, pwede namang sa NEP ilagay? Kasi yung sa NEP, meron na nakalagay eh. Yun nga yung leadership fund. So dun sa insertion dun sa Kongreso, sa House of Representatives, siya rin ang magnunumbra nun eh. How to release, di ba? Yun nga yung naging FLR na practice. Na yung FLR nangyari, nangyari lang yan nung huling administrasyon. Nung administrasyon ni Presidente Noy, PDAF yun eh, pero walang FLR. Diba? So technically, parang makikita mo siya, loaded siya on two branches. Isa sa President, sa Executive, at isa sa Kongreso. But what I'm asking po is, why would the President have to go through the BICAM insertions when he could have just stuck it in dun sa National Expenditure Program? Because the BICAM, nobody sees the BICAM. The NEP is, there's a budget call, all agencies present their budget, right? It's very transparent. Sa Kongreso, when it comes to BICAM, sila lang yan. Apat lang yata sila doon na miyembro. Diba? Sila lang yan. Kaya yung call na gawing open ang BICAM resonates. Kasi, sandali lang, paano nangyari yan? Bakit pag naggawa ka ng variance analysis, makikita mo sa BICAM, ba't lumobo? Saan ang galing yan? Hindi naman po sa BICAM, sabi na sa small committee nangyari. Sa small committee, yeah. Galit na po si Claire. Tingnan niyo po yung pagmumukha ni Claire. Nakikita po ba niyo yung pagmumukha ni Claire? Papakita ko. Galit na. Yan o. Ayun. Ay! Iba na po ang tatakbo ng utak ni Claire ngayon. Ay, galit na po mga kareaksyon. Pasisya ka na, Claire, ha? Oo, tutustahin ka lang naman ngayon. Pero yung small committee yun, loaded na dahil ang House, ang power. It comes to BICAM, sila lang yan. Apat lang yata sila doon na miyembro. Sila lang yan. Kaya yung call na gawing open ang BICAM resonates. Kasi, sandali lang, paano nangyari yan? Bakit pag naggawa ka ng variance analysis, makikita mo sa BICAM, ba't
Ba't lumobo? Lumobo. Saan ang galing yan? Actually, hindi naman po sa BICAM. Sabi na sa small committee nangyari. Sa small committee, yeah. Pero yung small committee yun, loaded na dahil ang House ang power of the purse. So si Senate can only realign. 'Di ba ang sinabit ng presidente, you cannot go beyond the total, you can realign. Yun yung rule sa budget process natin sa admin code. What do you have to say about, sinabi po kasi na, bakit po kailangan pa mag-insert yung 100 million when in fact, nag-veto po yung presidente natin ng mga infrastructure. 194 billion. Well, yung veto kasi, kailangan niyang gawin yun dahil napuna nga na mayroong mga insertions. Tapos, yung veto na ginawa niya, hindi naman, may mga na-release dun sa na-veto. So, in fact, even as we talk now, yung FLR, may nare-release. May na-release especially during the campaign period. The midterm campaign. In the midterm elections. So, alam mo, Galit na mo si Claire. Bakit daw hindi sa NEP? Yung pala sa BICAM, tsaka doon sa small committee, 4 lang sila. Secret. 100 billion secret insertion ni Bongbong Marcos. Natukal. ang kailangang intindihin ng taong bayan, paano ba yung budget process? Bakit nagkaka-insertions, di ba? Bakit nagkakaroon ng lump sum? Ang nasa admin code, pag may lump sum ka, ang presidente lang ang pwede mag-release ng lump sum. And again, siguro ang critical doon, ang presidente ang pumipirma ng budget. So technically, oo, nandyan ang Kongreso, nandyan ang House of Representatives, pero pag submit sa presidente, sinabi nga niya, nabasa niya ang 4,509 pages, wala siya nakitang blanco. That is his contention. Iba yung contention ng House, sinaunga. That's why merong petition sa Supreme Court about that. Okay. What's your take on that, Yusek? Siyempre, tututulan ko yung sinabi niya. Di ba? Unang-una, sabi nga natin, may power na nga. Kung ikaw ba, balak mong magnakaw o dadami ka pa ba ng tao na makakausap? Sinabi nga ito kanina, bakit kailangan pang tapikin itong si Saldi ko, kung pwede nilang ipasok ito sa mismong pinaka-NEP. Di ba? Bakit kailangan marami ka pang tawaging tao kung ang balak mo talaga magnakaw? Yun lang yun eh. Ngayon pumirma ang Pangulo, of course. Kasi ito yung nakita niya. Inayos nila. Nag-veto ng line items na 194 billion pesos. Hoy Claire, hindi makakapagnakaw si Bongbong Marcos kung wala siya mga galamay. Hindi siya makakapagnakaw kung wala siya mga assistant. Sino magdi-deliver sa kanya ng pera? Siyempre si Saldico. Sino nakakaalam sa mga pondo? Hindi, siyempre yung nag-insert sa BICAM. Secret nga 4 lang sila eh. Small committee, naintindihan ba? Small mind. Mas malaki pa sa sinasabing insertion. So ipakita na lang natin kung yung mga insertion na sinabi na yan, pakita muna nila bago tayo magsalita dito. Kung ito, pumasok talaga kay Pangulo ba talaga ang nakinabang dito, sinong proponent yan, sinong proyekto yan, dahil may sinabi na si si Sec Gatchalian, na marami silang nakita na yung mga vinito ng Pangulo, yung sinasabing mga proyektong sinabing pinasok daw ni Doon sa Saldico. inilabas na mga dokumento ni, may yung pinost na mga documents ni Zaldico sa kanyang Saka FB ito page. lang, kung totoo na may inuto sa kanya, bakit the following year, wala na siya as chair ng Appropriation Committee? O di ba dapat kung magkausap sila at nagkakasundo sila, dapat nandiyan pa rin siya? Ganun lang yun eh. Well, I hesitate to call a list a document already. I mean, I'd like to be a bit more prudent about yung kasi mga nilalabas, these are usually just Excel lists. If we want to call it a document, it has to be a document talaga, an official document. But anyway, what's your thoughts on that? Yung listahan na linabas niya, may pahina eh. Galing Tama. sa House Gov, yung bill. So again, whether that was vetoed or what, the fact remains there was an insertion. Whether whoever received the money, the fact remains there was an insertion and that it forms part of the House General Yan po.
The assertion of Zaldico in his three-part thing na hindi lang insertion, may natanggap ng bilyones. 56 billion. Ang sinasabi. What do you think of that? Yun, ako'y naghihintay ng proof doon. Kasi iba yung nasa dokumento, iba yung sinabing binigay. Ngayon, kung titingnan mo yung maleta at yung assertions ni Gotesa, parang nagja-jive. Pero hindi mo naman kaagad makoconclude na natatanggap yung 56B. Diba? So ako, kaya nga ang panawagan ko, sana buuin. Yung isang bagsakan. At saka yung picture po, maleta lang eh. Oo. Asan yun naman? Mukhang may sale price pa yung isa eh. Oo, diba? So, pero pag nakita mo si yung... Guteza, bakit lahat hindi alam kung nasaan din siya? Si Gutesa, siguro alam ni Yuse kung nasan siya. Ay, ito na. Ito na. Sa akin ibibintang, baka kayo may alam. Ay, Total, kayo hindi naman ko alam yata kasi may kakilala hindi, dyan. ikaw ang nasa gobyerno. Teka lang. Ito na po. Ito na po. Ito na. Oh, ito na ang away. Ito na. Si Gutesa, siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. At saka Bakit yung naman sa pamilya akin niya. ibibintang, baka kayo may alam. Ay, Total, kayo hindi naman ko alam yata kasi may kakilala dyan. hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Ay, Yung mga hindi kaalyado ko alam nyo kung yung sino nag-present sa nag-present. kanila. Please do not accuse Hindi kami me. nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present Ay, dyan. hindi. Ay, yan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. Ay, ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, Okay. never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to go to the gutter. So don't Let's ask start ng vote, kasi. let's ask ng You're vote. putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-represent dyan. Oh, bakit mo sa akin ipapaturo You can sa akin always na say malamang it alam in a ko? very nice way Wow, without you don't have to insulting start. people. You don't have to start. Okay po. Ano po? have to start. Ganito po. Let's ask na lang each one. Do we have any information from either end? Gusto po niyo ulitin ko. Ulitin ko mga ka-reaction. Ulitin natin. Walang interruption, tahimik lahat yung face-to-face na to. Ulitin natin. Ay! Ito, ulitin natin mga ka-reaction. Para mas clear kasi mga ka-clear to eh. Ito, mga ka-clear, pakinggan nyo to. So again, whether that was vetoed or what, the fact remains there was an insertion. Whether whoever received the money, the fact remains there was an insertion and that it forms part of the House General Appropriations Bill. The assertion of Zaldico in his three-part thing na hindi lang insertion, may natanggap ng bilyones. 56 billion. Ang sinasabi. What do you think of that? Yun, ako'y naghihintay ng proof doon. Kasi iba yung nasa dokumento, iba yung sinabing binigay. Ngayon, kung titingnan mo yung maleta at yung assertions ni Gotesa, parang nagja-jive. Pero hindi mo naman kaagad makoconclude na natatanggap yung 56B. Diba? So ako, kaya nga ang panawagan ko, sana buuin. Yung isang bagsakan. At saka yung picture po, maleta lang eh. Oo. Asan yun naman? Mukhang may sale price pa yung isa eh. Oo, diba? So pero pag nakita mo Si yung... Guteza, bakit lahat hindi alam kung nasaan din siya? Si Gutesa, siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. At saka Bakit yung naman sa pamilya akin niya. ibibintang? Baka kayo may alam. Ay, Total, kayo hindi naman ko alam yata kasi may kakilala dyan. hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Ay, Yung mga hindi ko kaalyado alam nyo kung yung sino nag-present sa nag-present. kanila. Please do not accuse Hindi kami me. nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present Ay, dyan. hindi. Ay, yan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. Ay, ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, Okay. never mind. Well, let's I respect this show. I do not Let's want ask to ng- go let's to ask the ng- gutter. So don't Let's ask start ng vote. kasi. Let's ask ng You're vote. putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Oh, bakit mo sa akin You ipapaturo can sa akin na always say malamang it alam in a ko? very nice way But without you don't have to insulting start. people. You don't have to Excuse start. me. Okay. Excuse me. Ano You don't have to start. Ganito po. Let's ask na lang each one. Do we have any information from either end? Any information from either end of where he is? And No, I don't know. There was someone who told me that he is in the custody of government, agencies of government, including the family. including the family. Including the family. So,
Do I know for certain? No. It was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Tinanong natin yan sa Marines At sinabi nila na wala sa kustodiya nila, walang nakakaalam. Siguro, ang dapat na natin tanong si Mike Defensor. No, we asked Mike Defensor again. Medyo nagbago yung kanyang tono na parang as far as he knows, kasama niya yung mga dati niyang kasamahan. Hindi na klaro ngayon sa second version niya if we're talking about active duty or mga retired. Diba? Paano mo masasabing nawawala siya or hindi natin siya makita? Meron at meron nakakaalam kung nasaan siya. And base doon po, not sure, ito, bilang lawyer Yusek Claire and Ms. Malu, gaano ngayon kahalaga siyang makita base doon sa mga sinabi rin ni Zaldico. Alam mo, Cheryl, mahalaga. Kasi siya yung unang nagsalita sa Senado ng utos sa kanya. Di ba? Nagdala ng pera. Yung mga sinabi niya doon, napakahalaga yon. Ngayong ang kanyang principal ay nagsabi na totoo na yung ginawa ng aking mga tao. Kung hindi ako nagkakamali, pero hindi niya itinawit ni Guteza ang Pangulong Bongbong Marcos doon. It was only As yung far as kanyang... the it was just House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez. Cheryl, napakahalaga na dapat yung sinabi ni Congressman Ko, buuin niya. Yeah. Huwag yung striptease. Kasi mahirap yung striptease dahil subject to interpretation ng bawat isa. Hindi mo nakukuha sa ba talaga babagsak o dedireksyo yung kanyang mga sinasabi. Ano pong masasabi? I think they both agree naman, at least as far as that's concerned. Dapat kung may sasabihin na lahat. Tama ba? Paano yung sinasabi? Series nga kasi meron silang binabalak siguro. Series lang to. It's definitely a drama. Yung, bakit hindi na lang siya umuwi? Kasi may mga puna, syempre bigyan natin ng boses yung mga kababayan natin na nasa social media, mga pinopost nila, na kung handa ka nang sabihin lahat, isiwalat lahat, handa kang harapin yung mga ginawa mo, bakit hindi ka na lang umuwi? Regardless daw na may banta sa buhay niya. Ako nga, ang suggestion ko, una pa, i-cancel yung passport para mapilitan. No? Pero hindi na-cancel. So dalawang importanteng tao dito sa kontrobersing ito ang wala sa Pilipinas, si Secretary Bonoan at siya, na magbibigay ng kabuoang storya, ano ba talaga? Ang hindi rin natin nakikita kung paano nagawa yung scheme. Ako, interesado ako dun sa scheme kasi ang balita ko, may congressman na nagplano kung paano gagawin yung parking. Bago yun sa akin. You mean the MO? Oo, modus operandi? bago yun sa akin. Kasi noong nasa kongreso, ako lang In our 50s, keeping up mentally and physically can be challenging. That's why I recommend Livity every day to support a stronger body and sharper brain with Neurofactor Plus that helps improve memory, concentration, and focus. Isang distrito na hindi sa'yo. Di ba yung parking? Hindi, yung parking nandun lang. Pero yung papasok ka sa distrito na hindi naman pondo ng distrito, di ba? Parang doon ilalagay yung bubuhos, makikipark. Ayun na nga, parking. Dalawa yung sinabi ni Congressman Tiangco Sabi ko, ang takeaway ko doon, very systematic yung ginawang operation dyan sa mga yan na lumalabas na ang pondo ng bayan napunta kung saan. Sa akin, ang very particular sa akin, kung may ghost project, ba't hindi file ng kaso? Ghost na nga What evidence? What proof do you need? Hindi nag-exist. Nasa papel. Nasa NCA, nasa SARO, dapat dito merong proyekto. Pumunta ko doon, wala. Bakit hindi kaagad file ng kaso? That's 482 ghost projects out of the 8,000 plus. Sa akin, material yon. Kasi, at least nakita ng taong bayan, yung ghost project na filean. Na may umusad. Oo. 110 days na. Diba? May na-file na po. Kung hindi po kayo updated, ghost projects? may na-file na po. Ilan? Sa Si Secretary 482? Vince.
Ilan ang 482? Hahanapin ko po sa kanya, pero may na-file na po. So, wag po tayong, kasi medyo misleading po yung sabihin na sa ilang araw, wala pa pong nagawa. Meron na pong sampahan ng kaso. Kaya nga ang tinatanong ko, ilan? Kaya nga, bibigay ko po sa inyo yung detalye. Just to be fair detalye. with facts, 482 are ghost projects, and nobody has even informed the public that out of the 482, 50%, 30%, 10% have been filed. Nag-ano po kami, nagre-report po kami even during the press briefing. Ibibigay ko lang po sa inyo dahil hindi ko lang po dala yung detalye ngayon dahil hindi ko po alam na makakasama ko kayo. So bibigay ko po kayo ng detalye pero siguro kung nanonood po ang karamihan ng press briefing, nandoon po yung mga reports namin. Sorry, what do you have to say about sabi ko saying na dumaan lang yung pera sa kanya, nag-deliver lang siya, wala siyang tinanggap? Hindi naman ako naniniwala doon. Hindi yung kultura sa Kongreso. I'm sorry to say that, no? I have... Matagal na ako tumutulong sa kampanya ng mga politiko. Masakit sa akin ito nangyayari. Pero I have to say, what I have to say as a Filipino citizen, hindi totoo yun. Sa Kongreso, sa legislative body, porsyentuhan eh. Yun nga waiting shed. Magpapagawa ka ng waiting shed, bibigyan ka ng porsyento ng kontratista. Waiting shed lang yun, ha? Waiting shed lang yun, ha? At sasabihin, nung panahon ko waiting shed eh. Ngayon bawal na eh. At dati sasabihin, basketball court saka waiting shed. Oo, yan. Tapos sasabihin, Malaki yung ibang ayaw tumanggap, yung para sa akin, idagdag mo na lang ng waiting shed. May ganun eh. Talagang may SOP. Pero ngayon, sumusobra dahil yung serbisyo para sa tao ang nawawala. Pero Ms. Lulu, let me ask you about that. Sabi nga ninyo, hindi ka panipaniwala na wala siyang nakuha. Sa lahat na sinisiwalat niya ngayon ng billion-billion, na wala siyang, hindi siya napartihan. Kung ganun, wouldn't that kind of claim to complete innocence also detract from his overall testimony, credibility testimony? Yes. Perfect example is Masibis. Masibis was built Misibis. on what? Misibis was built on what? Right? So, ang akin, let's call a spade a spade. Let's not quibble just because Congressman Ko all of a sudden turned out to be the hero here. I'm holding that judgment that he is a hero because I do not know his script and I do not know where it fall. Ang hope ko lang is sana makatulong sa bayan para maintindihan ano ba nangyari sa aming taxes. Ano ba nangyari sa kaban ng bayan? Kasi napakahalaga yon at napakahalagang i-explain sa taong bayan na yung inyong again, I go back. Why are contributions of citizens very important? In a situation where we are right now, where the economy is floundering. Why do I mean floundering? The foreign exchange is 60. The stock exchange, when Saldico made his first video, talagang dumaus-us ang stock exchange natin. Our FDI, and the worst part is the capital formation. Ngayon lang nagkaroon ng problema ang bansa na ang capital formation nagkaganyan dahil wala tayong infra. Naku po! Wala tayo yung sinasabi na BBM, Build Better More, wala. Naku! Mapapamprime ang ekonomiya. So yun ang nakakalungkot. Itong third quarter is really a downer, and I don't expect the fourth quarter will be any better. And usually, fourth quarter will rebound, di ba? Kasi Pasko, di ba? Yung export mo, dahil Pasko yung mga products natin, but I don't think that will happen. And to a certain, that is very important for everyone. Pero ang Malacanang po ba is worried about mga ganito po, yung mga nangyayari sa ekonomiya? Dahil sa nangyayari na to, dahil sa unang-una may kalamidad. Factor ito. Kalamidad at yung asapin tungkol sa korupsyon na inumpisahan ni Pangulong Marcos Jr. para imbestigahan. Dahil, tandaan natin, 2020 may ghost projects na wala naman nag-imbestiga. Ngayon lang. Dapat nga itong mga call for against corruption noong pa to . Pero si Pangulong Marcos Jr. ang nagpa-umpisa. Well, anyway, nababahala rin ang Pangulo. Of course, ekonomiya to. Pero nandun pa rin yung positive na view na makakaahon tayo, lilipas din to dahil nakikita naman ng mga investors na ang Pangulo mismo, siya ang kumakalaban sa korupsyon.
At sana nga, wala na lang yung ibang mga obstructionist na, nang iintriga pa. Tulungan na lang natin ang ating gobyerno na mairaos to at mapanagot ang dapat mapanagot. Yun lang naman ang dapat eh. Don't you think the President would like to address the public after nitong paglabas ni Zaldico? Kasi parang recently naman po, ang mga nangyari is more on yung pagre-report po niya, Q&A sa media, pero do you think... About Zaldico's statement? Especially po since Adjust the Nico public. mentioned himself eh. Hindi siya nababahala dahil alam niya puro mali ang sinabi. Doon pa lang in-explain ko sa inyo kanina, in the absence of Ms. Tikia, sinabi ko sa inyo, inisa-isa ko sa inyo kung ano yung mali. So, inconsistencies doon Inconsistencies. Lako! Time, hindi na mabahala ang Pangulo dyan. Mas nababahala ang Pangulo na dapat mabilis na ma-action ng lahat ang mga kasong ito para may mapanagot na talaga. Yun yun. Dahil po sinabi nyo na mas nababahala siya, mas gusto niyang mas mapabilis. Though sabi nyo nga po kanina ay hindi siya makikialam sa ICI. Kaya nga tinayo yung ICI para maging independent ito. Pero with this call, na